Mukhang hindi pa tapos itong Barangay Ginebra sa pakikipag-trade nila dahil ngayong papalapit na ang playoffs ay mukhang gagawa sila ng trade para mas mapalakas yung kanilang lineup. At mukhang ang kausap nila ngayon ay itong Terra Firma Jeep. Dahil itong Barangay Ginebra ay mukhang gustong makuha yung first round draft pick ng Terra Firma. At mukhang ang gusto nila makuha dito talaga ay itong si Quentin Milora Brown, yung 6'10 player ng UP. At yan ang dahilan kung bakit yung first round draft pick ng Terra Firma ang kanilang tinatarget ngayon. At baka ang maging kapalit niyan si Ben Adamos. Hindi mangyayari yung trade ngayong conference na yan. Dahil syempre itong Terra Firma at ay kahit eliminated na pwede makipag-trade. Pero ang Barangay Ginebra syempre nakafocus yan dito sa playoffs. Malamang pagkatapos ng conference na to tsaka gawin ng Barangay Ginebra ang trade na yan. Ang maliwanag dito, itong Barangay Ginebra at Terra Firma, alam natin na meron na silang history ng trade. At hindi nakagugulat na ito si Quentin Brown ang gustong kunin ng Ginebra dahil yan ay isang 6'10 na player. Nakita na natin na mukhang matatanggalan pa bago makabalik ito si Isaac Ko at parang na-realize na ni Coach Tim Cone na kinakailangan niya ng panibagong backup center na makukuha. Kaya mukhang ganyan ngayon ang magiging sitwasyon dito kung saan kukuha siya dito sa PBA draft sa pamamagitan ng Terra Firma Jeep. Ang aabangan na lang natin ay kung ilang mga players pa ang magiging involved dito. Dahil siguro baka hindi sasapat kung si Ben Adamos lamang. Alam din natin na ang San Miguel Beer ay interesado dito sa ilang players ng Terra Firma. Kaya wag na tayong magulat kung magkaroon pa ng panibagong mga transactions na mangyari dito. Baka nga masama itong San Miguel dito sa trade na gagawin ng Ginebra. Baka isahan na lang yung paglipat ni Kay Marcarino sa San Miguel at yung first round draft pick naman dito sa Barangay Ginebra. So sa ngayon kahit naabala ang Ginebra dito sa playoffs nila na magaganap kontra Meralco, ay nagpe-prepare na rin yung management dito sa magiging future nitong koponan ni Coach Tim Cone. Ayon dito sa latest post ni Snow Badwa, mukhang ang kinukuha daw ng San Miguel Beer ngayon ay ang 6'8 center ng Terra Firma na si Kay Marcarino at interesado rin sila dito sa wingman ng Terra Firma na si Luis Sanggalang. At mukhang itong si Simon Enciso at si Chris Ross ay kabilang doon sa mga players na ite-trade na ng San Miguel Beer. Mukhang ang balita, baka nga magpapabata na ng lineup itong San Miguel Beer at hindi pa natin natitiyak kung itong si Enciso at itong si Chris Ross ang ipapalit dito kay Sanggalang at kay Marcarino o baka ibang trade ito. Ang maliwanag dito, maraming pagbabago na pwedeng mangyari dito sa San Miguel Beer. At itong si Motau Tua magiging free agent na, posible na yan ay lumipat dito sa Converge Fiber XS. Parang yan daw ang tinitignan ngayon ng Converge na mangyari. Mukhang hindi trade ang gusto ng Converge dito. Parang iintay na lamang nila na mag-expire na yung kontrata nitong si Mawala Tautua at pagkatapos ay iintay nila na ito lumipat na lamang dito sa Converge Fiber XS. Kaya yan ang aabangan natin kung ito'y matutuloy. Kung sakasakali nga na ganyan ang mangyari, makikita natin talaga dito na itong San Miguel Beer ay determinado na baguhin yung komposisyon ng kanilang lineup para ito ay mas bumata. Kaya lang hindi pa natin natitiyak kung itong si Sanggalang ay bagay dito sa SMB. Dahil ito ay isang undersized na power forward. 6'2 lang ito. So, kinakailangan siguro ng San Miguel yung mas matangkad na player katulad ni William Navarro. Ang maliwanag dito mukhang gagalaw ng SMB at makikipag-trade na. At pwede na rin sila makipag-trade dito sa Blackwater at Phoenix dahil eliminated na rin ang mga nabanggit na koponan. Kaya wag na tayong magulat kung itong San Miguel Beer magkaroon ng anunsyo at gumawa ng malaking trade para makakuha ng mga big men na kanilang kinakailangan para makapagdagdag at mabago na yung komposisyon ng kanilang lineup. Dahil nga na-eliminate ng maagang SMB, hindi na nakapagtataka na ganito ang kanilang gagawin, nakukuha ng mga panibagong player. Ang balita ngayon mukhang itong si Motau Tua na magiging free agent na ay baka lumipat dito sa Converge Fiber XS. Siya raw ang gustong makuha ng Converge para lumaki lalo yung frontcourt nila. Plus alam natin na meron pang mga wingmen daw at mga guards na gustong lumipat dito sa Converge Fiber XS. Marami ng mga teams, marami ng mga players ngayon ang gusto na lumipat sa Converge dahil nakikita nila na ito ay isang team na willing gumastos sa mga players nila at nakita natin ay unti-unti na lumalabas yung potential nito. Nandiyan na of course. Nakita natin talaga na itong pagdating ni Justin Arana, Justin Baltasar, Jordan Heading, plus ito si Alex Stockton at Johnny Wilson, naging isang parang ang lakas na team ngayon ng Converge. At alam natin na may financial backing naman talaga sila. Nandiyan of course itong may-ari nila na si Dennis Uy. And of course yung patronage nitong si Delta Pineda. Kaya hindi nakapagtataka na maraming mga teams ngayon na hindi na lang mga SMC ang gusto ngayon dito
sabihin na nating tinatarget ng mga players, kung hindi ngayon pati na Converge dahil nakita nila na may potential talaga. Hindi lang dahil malaki salary, kung hindi dahil mukhang nakita na natin na seryoso itong Converge dito sa kanilang gagawin na pagpapalakas ng lineup. Sabi nga nitong si Snow Badwa sa kanyang post, mukhang itong gagawin nitong Converge Fiber Xers ang nakapag-a-attract dito sa mga top players nila, katulad nitong si Motaw Tuwa na magiging free agent. Kaya ngayon, yan ang gagawin dapat ng SMB, ng ibang teams. Kung talagang seryoso sila na makipag-compete dito sa Converge, abay kailangan gandahan din nila yung offer doon sa mga players. Para naman dito sa Converge Fiber Xers, ang laking bagay kung makuha nila si Motaw Tuwa dahil pandagdag na backup center yan. Pwede rin yan na maging small forward o power forward nila. Kaya sa tingin ko, mukhang seryoso talaga itong Converge sa pagpapalakas na lineup nila. Plus, of course, nandiyan pa itong si Mikey Williams na gusto rin nila na makuha mula sa TNT. Itong Rain or Shine nila Stupentes hindi masyadong napag-uusapan, pero mukhang meron malaki silang problema ngayon dito sa lineup nila. Nakita natin sunod-sunod na yung talo nila at hindi na nakapagtataka na itong Rain or Shine ay marami nagsasabi na baka pumasok sa trade ngayon dahil hirap na hirap sila. Dati may chance sila sa twice to beat, pero ngayon mukhang ang bagsak nila ay pang number 7 o pang number 8. So, ang laki ng binaba ng laro nitong Rain or Shine Elasto Painters at yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na sila ay makikipag-trade eventually. Ang tanong na lamang ay kung kani-kanino. Dahil dito natin makikita talaga na itong gagawin ng Rain or Shine Elasto Painters ay kinakailangan nila na magkaroon ng, sabihin na nating pagbabago. Dahil mukhang hindi nila kinakailangan ng mga players talaga. Kung ibig sabihin, kung yung mga players nila ay hindi na nakatutulong, dapat siguro ay i-trade na nila yan para magkaroon sila ng mas magandang tsansa na makapasok sa playoffs. Dahil nakita natin na itong ginagawa ngayon, nitong Converge ay nagpapalakas. So, dapat Rain or Shine ay sumunod na dyan. Noong umpisa, maganda nilalaro ng ROS pero parang nahuli na o nakabisado na ng mga teams yung estilong ginagawa ni Coach Yeng Giao. So, mukhang kailangan na niya palitan at kumuha ng additional na mga players na magagamit talaga. Dahil sa ngayon, itong laro ng Converge ay napag-iiwanan na itong ROS sa totoo lang at yan ang dahilan kung bakit gusto nila na gumawa ng paraan para mas mapalakas pa yung kanilang lineup. Ngayon, kung ang problema kasi itong ROS ay kinakailangan sabihin na natin maging mas maluwag pagdating dito sa budget ng kanilang kupunan. Itong Converge kaya nagugustuhan ng mga players dyan dahil syempre willing gumastos yung may-ari. So, dapat ng Rain or Shine Elasto Painters ganyan na rin ang gawin nila. Unless, of course, kung hindi nila magagawa yan, malamang mapag-iiwanan din sila itong mga ibang teams ngayon. At yan ang dahilan kung bakit kinakailangan na gumawa ng paraan itong Rain or Shine para mas lumakas. Shoutout kay Joseph Pineda, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, kay Anthony Alon family, Katsakino Dukusin, binabati din natin si Malyari Mascarillas, Alicia Garcia, Michael D., si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, pati na rin si Dalmacio de Guzman at ang iba pa nating mga regular na mga taga-subaybay.